nangyari dyan? Coryza, si Sir, yun po. O, ibig sabihin, ito pong pamamaga ng mata, napabayaang sipon. Bakit po? Kasi nga po, ang mga manok natin, hindi niya kayang suminga. Okay. So, namumuo. Oh? Namumuo po yan. Sino po dito yung mga doktor? Yung mga doktor ng manukan, pinipilit yung hilisin, no? O yung ginagano, pinipress down natin, no? Yan, ako po, talagang pinag-aaralan. O, hindi na natin kailangan yung mga ganyan-ganyan. Turukan nyo na. Available din po yan dyan, ha? Lahat po ito, available dyan. Mamaya, pag hindi pa kayo bumili, ewan ko na. May bonus pa tayo, raffle lang po ulit, ha? 3-in-1 injectable antibiotic. 3-in-1 po yung laman. Okay? Sino po sa inyo nag-i-inject na sa mga manok? Yan, sino siya? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ano pong ginagamit nyo? Kulay puti. Kulay puti, ano po? Hula ko. Hula ko yan. Kulay puti. Yung mga lingko-lingko mycin na yan, no? Yun po, ginagamit natin. Ano yun, sir? Ako, siya na nagsabi yan, hindi ako. Okay. Yun po, lincomycin lang po yun. Pero ito po, tatlong klase. Thiamphenicol, ayan, no? Medyo, ano na pa yan, no? Coryza, Fall Cholera, Salmonella. Oxytetracycline. Oh? Mycoplasma, Fall Cholera, E. coli. Dexamethasone, Coryza. Swollen head syndrome, yung namamaga ang ulo. Ito ang ibibigay natin. Meron tayo dito, kahapon, bumili sa akin ng from GMA Cavite. Ha? Bumili po siya kagabi. Ano nangyari? Boss Jay, ano nangyari sa'yo? Yung manok mo, namamaga. Nag-response agad. Kasi inject po. Mas mabilis po ang ang response ng manok natin pag tinurok. Kasi absorb po yan ng katawan po agad niya. Kasi po, pag subo, dadaan sa digestion. Okay? So kung gusto niyo po ng mabilisan, ito po, turok na po tayo. Sample, day 1, namamaga. Ayan day 2, 3, tuyo. Day 5, 7, bumabalik na yung kulay ng manok. Ibig sabihin po, ganun kabilis po yung response ng manok natin. Palatandaan po ng manok na may sakit? Low. Matamlay, ano pa po? Maputla, ano pa po? Walang ganang kumain. Ang manok po natin, basta nakita nyo, ilang araw siya dire-diretso, maganang kumain, ubos. Pagdating po ng ika-7 araw, Sabado, Linggo, hindi nag-ubos. Unang sign po ng manok ay may problema. Anong ginagawa nyo pag hindi nag-ubos? Siyempre, ililipat ko doon sa matakaw. Tama po ba? Ililipat ko yun doon sa matakaw kasi sayang ang feeds. Napakamahal po ng Thunderbird. Pero sulit po kayo dyan. Ha? Ililipat nyo po yun. Paano po kung yun pala ay may sakit? Tapos ililipat mo doon sa kabila. Anong ginagawa nyo po? Kayo, nagkakalat ng sakit. Aminin nyo po at sa hindi, totoo po yun. Kasi tayo po sa manukan, kung sino po, ako po, nag-aalaga ng manok. Yung may sakit po, ako din ang maghahawak. Yung healthy, ako din po. Kayo po yung nagkakalat ng sakit talaga. Hindi po kami. Kayo po. Okay po. So, yun yung iwasan natin, ha? Pamamaga, ha? Ito po, available po dyan, 20 ml and 100 ml. Mahal naman, sabi, napakamahal po, ano po? Pero kung mahal niyo yung mga manok ninyo, hindi kayo manghihinayang na magbigay ng gamot sa kanila. Okay po? Ang turok po dito, pitcho. Intramuscular. Babasahin niyo po lagi ang gamot. Pag nakalagay po intramuscular, ibig sabihin po noon, sa muscle. Huwag na po kayo maghula-hula. Sino po dito yung magagaling? Tuturok sa batok, tuturok sa kung saan-saan. Pag sinabi po yun, pag sinabi po ng gamot, ang gamot po, babasahin niyo yung label. Hindi po yung bili lang kayo ng bili. Pag sinabi ng gamot, intramuscular, muscle. Pag sinabi ng subcutaneous, yun po yung mga turok sa balat. Pag sinabi po subcu, pinakasafe po niya sa batok. Iingatan lang po, dapat meron tayong knowledge sa pagtuturok po doon. Baka po minsan matamaan niyo yung ugat. Lalo nang bumaliling yung leg ng manok natin. Natatawa si Sir, mukhang na-experience yun. Ha? Ganun po yun, ha? Ito po, kanina mahal, pero ngayon, 0.2. 0.2 lang per kilogram body weight. Kung 2 kilo yung manok natin, 0.4 lang. Divide mo yung 20 ml sa 495. 495 divide 20. Sige. Magmamat muna tayo. Baka sabihin mahal eh.
wala na, expire na. Ayun ako si Sir, nadali agad yung yung gusto kong iparealize sa inyo. No? Ha? 24, o sabihin natin 25 pesos ang paggagamot. Yung ating 1 ml, ilang ano po yan? Parang 10 cc po yan, 0.10 cc, parang ganon. Kung 0.2 lang yan. So, ibig sabihin, yung ating, naku, nalilito na ako tuloy. So, di ba, 5 kilo yung kaya mong bigyan ng 1 cc. Tama po ba? So, ngayon, yung 5 kilo na yun, 2 manok, halos. So, parang ka lang nagbigay ng 12 pesos. Ang bigay mo lang, 5 araw lang. Okay. So, ganun lang po siya katipid. Kesa po magbigay kayo ng Tsaka po yun, ang sistema po kasi dito, ito yung huli nating pangbigay. Halimbawa, binigyan nyo ng Huwag naman po yung unang tanda ng sipon. Lagi na may magtatanong na naman yan Nahihiya lang. Pwede ba yan sa CCU? Kasi gusto nyo nga lagi shortcut. Tama po ba? Hindi po ito advisable sa CCU. Meron pa po tayong powder. Ha? Wala pong overnight. Okay? Ayan, yun, si Sir. Nakaka-apekto sa paglaki ng CCU. So, pagdating po sa pamamaga, ito po yung ating Abitron. Okay po? Okay pa po ba tayo? Baka wala na tayong naiintindihan, Ayan, Cephalexin. Sino po sa inyo naka-experience ng foul cholera? Hindi nyo po alam kung ano ang foul cholera. Ang foul cholera po, ito po yung namamaga yung ulo ng mga sisiw natin, mga manok natin. Maputla po yung palong, color ubi. Ha? Color ubi po. Yun po yung walang sipon, no? Ang foul cholera, wala pong sipon yan. So yun po yan, gamot sa foul cholera. Tibak! Sino po sa inyo nakagamot na ng tibak? Cephalexin. Ginamot ni Sir, hindi daw gumaling. Kasi po, pag inopera mo yan, lalo lang lalaki. Okay. Ito na lang ang bilin ko po sa inyo para makaiwas kayo sa tibak. Sisiguraduhin nyo pong malinis yung talian ninyo o yung ulungan ninyo. Sunrock, Sir, pang-disinfect po kasi yun. Pero yun, ang sinasabi ko pong kalinisan, dapat walang mga magkokos ng injury sa paa ng manok natin. Kasi po, mabato yung dapuan nyo. Yung mga backyard natin, gusto nyo mga ganyang kataas yung hapunan. Nilalagyan nyo pa ng tali para siya, di ba po? Ganyan po ako yan. Huwag kayong mahiya at gusto nyo lumilipad ang manok nyo. Hindi naman po yung pataasan ng lipad. Lagi nyo magtatandaan, ang manok po natin, ang panalo nasa paa. Ha? Kaya po ako, makikita nyo, pag tumitingin ako ng manok, dapat yung balanse, tama yung paa, hindi pilipit. Sabihin nyo, magaling yung manok nyo kasi pilipit yung paa. Magaling. Magaling nga. Ang problema, paano kakapitan nyo nung mananarek? Pilipit. Ngayon, nahanap ka pa ng special na mananarek na magaling sa pilipit na paa. Ewan ko lang po kung may tumanggap sa inyo nun. Okay. Yun po yun nasa paa. Hindi nyo kailangan palipadin ng sobrang lipad. May po yan. Yun, bamboo pot. Balik po tayo dyan. Yun po. Pag yung mga manok natin nagkaka-injury sa paa, tapos hindi po kayo naglilinis madalas, na-expose po siya sa ipot. So, nangyayari po, nagkaka-build up ng bacteria. Yun po yung sisira dun sa paa ng mga manok natin. Magtataka, bakit pag inopera ko, lalong lumalaki? Okay? Ganyan po talaga yung sugat, kahit sa tao. Pag kinugot nyo, lalong lalaki yan. Kasi po, yung nagkukos po ng bacteria, meron po yung oxygen. Kaya po ang way dyan, para mawala ang tibak, nilalagyan ng rugby. Para mawala po yung oxygen. Para po mamatay yung sakit na nandun sa Tapos, bigyan nyo po ng Cephalexin. Ayun, nakatulong. So, alam nyo na. Yung iba, naglalagay ng sapatos. Para po hindi po siya exposed dun sa ipot. And then, lagi nyo po tatandaan, kalinisan, yun po yung pinakamahalaga sa ating mga manukan. Dosage po nito, 200 mg ng Cephalexin. Yan. Meron po dyan, 25, tsaka yung kilo natin.